Kyuhua. Ilang dekada na rin tayong hindi nagkita. Nabalitaan ko na may trabaho na raw ang apo mo? Opo, ang pangalan ng apo ko ay Ye Nanyin at isa siyang doktor. Napakahinhin at napakabait niyang babae, busilak ang puso at napakagalante na kahit langgam ay hindi niya magawang apakan. Pinadala ba kayo ni Second Master? Kayong mga walang kwentang basura? Boss, ayos na po ang CCTV ng Haihua Hotel? Brother Pei, ang apo niyo po, ano po ang trabaho niya? Ha 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 ha. Ang apo ko ay si Pei Yuan. Isa siyang propesor sa kolehiyo. Kilala siya bilang isang napaka-edukado, matino at disenteng tao at ang ugali niya ay talagang napakabuti. Second Master, tungkol po sa $1 bilyong na proyekto natin, sinira na naman ito ni Night Rabbit. Second Master, patawad po. Second Master, patawad po. Huling beses na ito. Sino ba talaga si Night Rabbit? Siya. Ang pangalan niya ay... Ye. Imbestigahan nyo. Masusunod po. Wow! Isang napakaling eskandalong pagtataksil ito. Ayin, sandali, hindi iyan ang iniisip mo. Na-record ko ang lahat. Mas mabuting ikaw na mismo ang mag-anunsyo. Nakanselado na ang kasunduan sa kasal. Ayin, hindi iyan ang iniisip mo. Yin, huminto ka. Lumabas kayo. Yin, Nandito ang taong hinahanap mo. May boses sa loob. Yan, Zhao. Pumasok tayo para tingnan. Kuya, tulungan mo naman ako. Lumayas ka. pare. Ang dami mong alam, ah. Miss, nagkita na ba tayo dati? Baka siguro sa panaginip lang. Konting parusa lang ito, pauubuhin kita sa buong araw. Pumasok ka na, pero hindi ka na makakalabas ng basta-basta. Mister, nanay na ako ng 3 anak. Sigurado ka ba na gusto mong maging masama sa akin? Ikaw, Ipakikilala kita sa apo ni Lolo Pei. Mabait siyang lalaki at napakamitinit. Ang babaeng iyon ay mahinhin at galing sa mabuting pamilya. Ang Tawag pangalan ay ay Pei Ye Yuan. Nanyin. Ngayong araw, kailangang pumunta ka po rito. Siguraduhin mong pupunta ka ngayong araw. Lola, may kailangan po akong asikasuhin. Tatawag po ako ulit mamaya. sige. Lolo, pupunta na ako riyan maya-maya. Pinayagan ba kitang umalis?
Kailangan ko na talagang umalis. May 3 akong anak sa bahay. Umiiyak sila at hinahanap ang tatay nila. Kaawa-awa ang asawa ko. Sa murang edad, nagkasakit siya ng malubha at nawala na. Anong? Sakit? Gusto mo bang maging tatay ng 3 kong anak at bigyan kami ng pamilya? Ikaw? Huwag kang lalapit sa akin. Napaka-uto-uto mo naman. Paalam, mister. Nakapagtataka? May sipon ba ako? Boss? May trader sa organisasyon? Nagpadala si Second Master ng mga tao para habulin ka rito. Maayos ka lang ba? Paano naman ako magkakaproblema? Pero ang second master na iyan, paparusahan ko siya ngayong gabi. Lola, malapit na po ako. Teka muna. Bago ko siya tapusin, kailangan ko munang umuwi para sa isang blind date. Ano? Nandito na po ako, Lolo. Tandaan mo. Ang pangalan niya ay Ye Nanyin. Tadhana nga naman, nagkita pa tayo ulit dito. Ngayon, nahanap din kita sa wakas. Kailangan na ba nating iligtas ang ating mga tao? Hindi. Unahin nating magpadala ng munting regalo. Gawin mong ang kanilang mga negosyo sa Asia ay tuluyang mawala. Nasilip lang naman ang katawan mo. Bakit? Sinusundan mo ba ako para piliting panagutan kita? Tinulungan kita doon sa hotel? Wala man lang bang pasasalamat? Anong klaseng pabor ang gusto mo? Tulungan mo akong magpanggap. Paalisin mo ang kadate ko sa blind date. Mahal, tulungan mo rin ako mamaya na paalisin ang blind date ko. Tara na, mahal kong asawa. Bakit nandito si Lolo? Bakit nandito si Lola? Mukhang nagkakilala na pala kayo. Tingnan nyo. Kapag nakatayo silang dalawa ng magkasama, bagay na bagay talaga sila. Ikaw pala ang pala ang blind date blind ko? date. Ikaw ang blind date ko? Siya ay disente at tapat na tao. Siya ay mahinhin at isang kagalang-galang na babae. Basta, hinding-hindi ako kailanman makikipagsamahan sa isang taong mapangahas na gaya mo. Ako, mapangahas? Hindi ko alam kung sino ang unang pumasok. Sa kwarto ng isang estranghero, wala rin akong balak na pakasalan ka. Lolo, Ang katawan ko, bago ako mawala, hindi ko man lang kayo makikitang bumuo ng pamilya. Lolo, magpakatatag po kayo. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kitang-kita ng dalawa kong mata na ipapakasal ka lang para sa negosyo, wala pong silbi ang lola mo. Hindi po. Ako ay. Hindi magpapakasal para sa negosyo. Huwag po kayong mag-alala, naayos ko na po ang lahat. Ye Nanyin, Ye Nanyin? Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Naibaba ang tawag ko. Mag-usap na lang tayo sa susunod. Wala akong oras ngayon. Ate, paano mo nagagawang ganyan ng trato kay Papa? Wala kang karapatang magsalita dito.
Paano ka ba nakikipag-usap sa nakababatang kapatid na babae mo? Wala akong nakababatang kapatid na babae na nakipagtalik sa kaniyang mapapangasawa. Malinaw na sinadya mo kaming lasunin para masira ang engagement. May mukha ka pang kwestiyonin ako? Palihim kang nakikipagkita sa ibang lalaki. Sino siya? Ako ang kaniyang mapapangasawa. Tama iyon. Naghahanda na kaming ipakilala siya sa aking pamilya at magpapakasal na rin kami. Uncle, dahil gusto niyo palang kanselahin ang kasunduan, kung ganoon tungkol sa pakikipagkita kay Second Master, kalimutan na lang natin iyon. Huwag naman ganoon yan, Zhao. Mag-sorry ka na. Alam mo ba, ang numero 1 pamilya sa buong mundo, ang Jidaomeng Second Master, ay darating sa Jingzhou para magdaos ng salusalo? Kung walang tulong mula kay pamilyang Shen, ni hindi man lang kami makakapasok sa loob ng pagdiriwang ngayon, pagtatawanan tayo ng ibang mayamang pamilya. Yen, huwag ka nang gumawa ng gulo. Kung sasabihin ko sa kanila na ako ang second master, tiyak na maipagtatanggol ko siya. Sa totoo lang, ako talaga ang... Ako nga. Nagkataon na ang pinakaayaw ko ay ang second master na yan mula sa Jidaomeng. Alam niyo ba kung sino si Second Master? Siya ang pinuno ng pinakasikat na pamilya sa mundo, ang pinuno ng Jidaomeng. Ang uri ng tao na tanging mga bilyonaryo lang ang nakakakita. Sa buong Jingzhou, tanging ang pamilyang Shen lang namin. Ang may kakayahang magpakilala sa inyo para lang makita niyo si Second Master. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos na, umalis ka na. Dahil kukuha pa kami ng marriage certificate para magpakasal. Sino ba ang lalaking iyan? At talaga bang pakakasalan mo siya? Gayong wala pa tayong narinig tungkol sa mahirap na lalaking iyan at hindi siya karapat-dapat para sa pamilyang Ye? Isa siyang propesor sa kolehiyo. Anong problema roon? Gusto ko siyang pakasalan. Ang liit lang ng sahod ng isang guro sa isang buwan, gaano lang ba ang kikitain niya rito? Yan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Papa, wag po kayong magalit. Baka nadala lang ng emosyon si ate. Paano siya magagawang magpakasal sa isang hamak na guro lang? May pera ang apo ko. Mabait siya at maalaga, hindi niya hahayaang maghirap si Nanyen. Kahit walang pera ay payag ako. May pera naman ako. Kaya ko siyang buhayin. Kahit walang pera ay payag ako. May pera naman ako. Kaya ko siyang buhayin. Yen, huwag kang magsisisi. Hoy, Yanzhou, hintayin mo ako. Kung maglakas loob kang pakasalan siya, humanda ka. Subukan mong magpakasal sa kaniya at parurusahan kita ng husto. Nanyen, totoo ba ang sinasabi mo? Ha? Anong sinasabi? Kasama ang apo ko, magpakasal na kayo. Hemp. Tanggihan mo na. Bakit hindi? Magpakasal na tayo? Sige, magpakasal tayo. Dahil sa biglaang bugso ng damdamin, talagang nakipagpakasundo ako sa taong 2 beses ko palang nakikita at biglaang nagpakasal. Gusto mo bang bawiin? Huli na ang lahat. Hindi ko binabawi. Hindi ba dapat nasa trabaho ka na sa oras na ito? Sandali, kukunin ko ang kotse ko at ihahatid kita. Hindi ba dapat ako ang nagsasabi niyan? Bata ka, ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Talaga bang lalabanan mo ako para sa isang babae? Lakas ng loob mong hawakan ang mga tao ko. Yen, tumabi ka riyan. Sa harap niya,
Hindi ako pwedeng gumamit ng dahas. Nandito siya. Mahihirapan akong kumilos. Mahal ko, mauna ka na. Ito ay problema ko. Ako na ang bahala rito. Mauna ka na. Ako na ang asawa mo ngayon. Kaya problema ko na rin ito. Magtiwala ka sa akin, kaya ko ito. Aray, ang sakit, ang sakit. Magtiwala ka rin sa akin. Kaya kong solusyonan ito. Ang sakit. Masakit, masakit. Siya, mukhang mahina ang katawan niya. Baka dahil lang sa mababang sugar level. Para siguradong ligtas ka, sa akin ka na tumira simula ngayon. Sige, Lagot, nakalimutan kong gamutin ang ubo niya. Siguradong nasaktan ka ng husto ni Shen Yanzhou dahil sa ginawa niya. Sandali lang, ipagluluto kita ng gamot. Boss, nagpakasal po kayo agad? Sino po ang lalaking iyon? Isa lang siyang simpleng guro, na medyo mahina ang pangangatawan. Siguraduhin mong hindi malalaman ang tunay kong pagkakakilanlan. Pero boss, nakalimutan niyo na po ba na ang mga tauhan natin ay nasa kamay pa ni Second Master? Kapag hindi ito naayos, mabubunyag at mabubunyag ang sikreto niyo? Maghintay lang tayo, paniguradong kikilos ulit siya. Second Master, nang kumilos si Night Rabbit, ang negosyo natin sa buong Asia ay labis na naapektuhan, mahigit 10 bilyong dolyar ang nawala sa atin. huwag kang mag-alala. Hawak natin ang mga tauhan niya. Masyadong kampante si Night Rabbit. Magpakalat ka ng balita. Sabihin mo na ako ay... Ipalabas mo ang balita na nandun ako sa Jingzhou Hotel. Siguradong susugurin niya ako para tapusin. Heto na ang gamot mo. Salamat. Nga pala, sabi mo kanina na ayaw mo kay Second Master? Meron ka bang maling akala sa kanya? Kahit pa ang tangang tulad ni Shen Yanzhou ay nagustuhan niya, anong mapapala mo sa ganyang tao? Bakit? May problema ba sa gamot? Sobrang init. Papalamigin ko muna. Sa totoo lang, Ayon sa ulat, ang nangungunang pamilya sa buong mundo, ang Jidaomeng Second Master, ay darating sa Jingzhou Hotel bukas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon matapos mapinsala ng Night Rabbit. hindi ko akalaing interesado ka sa mga ganitong bagay. Sayang, mawawala na sa mundo ang Night Rabbit sa madaling panahon. Bakit ka naman nakasisiguro? Halata naman, inalibadbad niya si Second Master. Kaya tiyak na magiging masama ang kahihinatnan niya. Minamaliit mo ba ang Night Rabbit? Para sa akin, si Second Master ang mawawala sa madaling panahon. Ikaw, Bakit po? May problema ba sa gamot? ang gamot, masyadong mapait. Pagkakaalala ko, inalis ko na ang pait ah. Tikman ko nga. Huwag na, nakakahiya. Mahal ko, kailangan kong pumunta sa isang pasyente, kaya hindi na muna ako uuwi. Mahal ko, kailangan kong pumunta sa isang pasyente, kaya hindi na muna ako uuwi. Kailangan ko ring mag-overtime ngayong araw. Huwag mo na akong hintayin. Magpahinga ka ng maaga. Ang galing talaga ni Kuya Yanzhou at nagawa niya tayong papasukin dito. Ang hotel na ito ay pagmamayari ng tito ko, kaya kahit sino ay pwede kong papasukin sa isang salita ko lang, di ba? Ang husay mo talaga yan, Joe.
Huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko na si Second Master, pagbabayarin ko ng matindi si Pei Yuan para maipaghiganti kita. Narito na si Second Master. Narito na si Second Master. Second Master, Huwag kang lalapit. Bakit siya nakamaskara? Narito rin pala ang ama ko at ang iba. Hindi pwede. Hindi pa ako pwedeng kumilos ngayon. Night Rabbit. Sa wakas ay nagpakita ka rin. Hindi sayang ang ginawa ni Second Master na ginawa ang lahat para mahanap ako. Ang boses na yon, bakit parang pamilyar? Ilang taon kong hinanap si Elder Nan, pero paulit-ulit mo akong inuunahan. Paano mo pagbabayaran ng lahat ng ito? Ang boses niya, parang narinig ko na kung saan. Tinutupad ko lang ang pangako ko dahil tapat ako sa aking tungkulin. Tsaka, hindi niyo siya nahanap sa loob ng maraming taon dahil lang sa wala kayong kakayahan. Dapat niyo ring isipin kung anong ginagawa niyo noong mga nakaraang taon. Kung nagtatrabaho ba kayo ng maayos. Kung ganoon, wag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Kailangan kong mahanap si Elder Nan para magpagamot ng isang tao, anuman ang maging kapalit nito. Mabuti pang huwag ka nang humarang. Sinabi ko na, hindi na muling magpapakita si Elder Nan. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Bakit narito ka? Hindi ba't dapat ay nag-o-overtime ka sa trabaho? At akala ko ba ay may operasyon ka? Bakit siya nagsinungaling sa akin? Mayroon kaya siyang babaeng itinatago? Nakasuot siya ng ganyan sa bar. Meron kaya siyang hinihintay? May problema ang pasyente ko. Kaya kinansel ako ang schedule ko. Pumunta ako rito para uminom, pero nabasa ang damit ko. Kaya kumuha ako ng kwarto para makapaligo. Yung estudyante ko ay nag-cutting classes para magpunta sa bar, kaya narito ako para hanapin siya. Napaka nagkataon naman. Lagot, nasa ilalim ng unan ang damit ko. Pei Yuan. Anong? Ang balak mong gawin? Gusto kitang halikan. Pumikit ka. Yenanyin, lagot na. Yenanyin, nandoon pa sa loob ang hairpin. Pei Yuan, lintik. Pei Yuan. Nakalimutan kong kunin ang balisong. Yenanyin, ano kaya kung
Yenanyin, umuwi na tayo. Pei Yuan. Magandang ideya iyan. Pei Yuan, hindi na ako makapaghintay. Yenanyin, tama na. Yenanyin, umuwi na tayo. Pei Yuan, masusunod po. Kiao Yi. At pagkatapos? Kiao Yi. Noong nakauwi na kayo, Kiao Yi, anong nangyari? Yenanyin, bakit ba napakatsismosa mo? Yenanyin, alis na. Yenanyin, kumuha ka na ng gamot. Kiao Yi, namumula ang mukha mo. Kiao Yi, tiyak na may nangyari. Yenanyin, Ye. Yenanyin. Sa tingin mo ba dapat kong Yenanyin? Sabihin kay Pei Yuan. Yenanyin. Ang tunay kong pagkatao. Kiao Yi, sa tingin ko ay wag muna. Kiao Yi, isang ordinaryong tao lang si Pei Yuan. Kiao Yi, kapag nalaman niya. Kung malalaman lang nila na hindi ka lang mahusay na manggagamot nan, kundi pati na rin ang samahang hacker na Boss Night Rabbit, siguradong makakaramdam sila ng baba ng tingin sa sarili. Kapag hindi ka naging maingat at aksidenteng madulas ang dila mo, baka malagay pa sa panganib ang buhay mo. May punto ka. Second Master, bakit po hindi niyo sabihin sa inyong asawa ang tunay ninyong pagkatao? Ang pinakaayaw ko ay ang Jidaomeng na si Second Master na iyon. Hindi ito pwedeng sabihin ng diretsyo. Hindi ito pwedeng sabihin. Pero pagdating ng bidding sa Jida Omeng, pupunta doon sina pamilyang Shen at pamilyang Ye. Sa oras na magpakita kayo, hindi po ba't mabubunyag ang tunay ninyong identidad? Saka na natin isipin niyan. Ang prioridad natin ngayon ay pagsalitain si Night Rabbit at hanapin ang kinaroroonan ni Elder Nun. Ang sakit ni Lolo ay hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Gusto mo akong pagsalitain para mahanap si Elder Nun? Mangarap ka. Kahit kailan ay hindi niya mahuhulaan na si Elder Nun at si Night Rabbit ay iisang tao lang. Boss, sa tingin nyo, bakit si Second Master ay hindi pa pinarurusahan ng taksil na iyon? Dahil ang mga may kailangan sa akin ay sila mismo. Ang lahat ng ito ay ginawa lang nila para palabasin ako. Nanyin, bilisan mo at tawagin mo si Pei Yuan sa ospital na himatay ang lolo niya at itinakbo sa ospital. Nasa ospital na ako. Kailan ka pupunta rito? Paparating na. Lahat ng taong nagkaroon ng ugnayan sa Elder Nun ay hulihin. Gawin niyo ang lahat kahit ano pang mangyari. Para lang mahanap si Elder Nun. Lola, wag po kayong masyadong mag-alala. Nanyin, ano na ang gagawin natin ngayon? Nasaan si Lolo Pei? Tabi, tumabi kayo. 10 mililitro ng epinephrine. Siguraduhing mapapanatiling buhay ang pasyente hanggang sa dumating ang pamilya. Ako ang pamilya. Humihina na ang kanyang mga organ at ang pagbibigay ng epinephrine sa ganitong lagay. Parang wala kayong pakialam sa buhay ng tao. Tuturuan mo ako kung anong dapat kong gawin? Yenanyin. Anong karapatan mo? Naaalala mo pa ba ako? Kintian. Sadyang maliit nga ang mundo at pati dito ay nakikita kita. Kintian. Natatandaan ko na itinuro ko sa iyo noon ang pinsala ng cardiac stimulant sa may sakit. Hindi mo ba alam na kailangan ng operasyon para sa paghina ng mga organ? Pero si elderly Mr. Pei ay hindi na kayang dumaan sa operasyon, kaya kailangang umasa sa mga stimulant para lang mapanatili ang kanyang buhay. Pansamantalang lunas lang iyan. Pagkatapos niyan, sa pasyente ang maidudulot na pinsala ay hindi na maibabalik. Ito ay magpapabilis lang sa pagkawala niya. Nanyin, ito, ano ba talaga ang nangyayari? Dahil ayaw ng pamilya na ibigay ang gamot, hindi ko ito ibibigay. Kapag may masamang nangyari, hindi niyo ako maaaring sisihin. Maaari ka nang lumabas po. Kamag-anak ako ng pasyente. Kapag ipinilit niyo pa ring ibigay ang cardiac stimulant na iyan, sisiguraduhin kong magdedemanda ako hanggang sa malugi ang ospital na ito. Masyado na itong malubha. Hindi na ito dapat patagalin. Ihanda na ang operasyon agad. Kintian, operasyon? Nagbibiro ka ba?
Masyadong mahirap gamutin ang organ failure. Sa mundong ito, tanging si Elder Nan lang ang may kakayahan na itaas ang success rate sa 70%. Kahit ang ating si Director Zhao, na isang sikat na medical professor sa buong mundo, ay hindi garantisado ang bagay na iyan. At ikaw naman, kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo kung bakit ka umalis sa ospital at hindi na kailanman nag-opera mula noon? Dahil ang sarili mong ina ay wala na dahil sa palpak mong operasyon. Nawala siya habang inooperahan mo. Hindi mo na kayang humawak ng scalpel at nakapagbukas ka lang ng maliit na klinika para lang mang acupuncture. Sa ngayon, isa ka na lang talunan. Tumigil ka. Si Nanyen ay mananatiling karangalan naming mag-ina at walang sinuman ang may karapatang hamakin siya. Si Nanyen ay mananatiling karangalan naming mag-ina. Walang sinuman ang pwedeng mang-insulto sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Paano iyon naging insulto? Kung matatapos ni Yenanyen ang operasyon ng matagumpay, luluhod ako sa harap niya. Sige. Sinabi mo iyan. Director Zhu, nandito ako sa consultation room. Maaari ka bang pumunta rito sa loob ng 30 segundo? Napakayabang mo talaga. Sino ka para katagpuin ni Director Zhou? Dean. Lumabas ka at maghintay doon. Anong kailangan mo sa akin? Director Zhou, bakit po kayo narito? Nanyen, magpapakita na po ba kayo sa publiko? 3 oras nang walang malay ang pasyente. Kailangang operahan agad. Ako. Pwede po ba akong maging assistant nyo? Dean, bakit kayo magiging assistant niya? Manahimik ka. Ang maging assistant ni Nanyen ay isang malaking karangalan para sa akin. Dito po kayo. Lola, bantayan niyo po ito dito hanggang sa dumating si Pei Yuan. Sige, lumakad ka na. Huwag kang mag-alala. Anak ko, nasaan ka man sa kabilang buhay, bantayan mo si Nanyen para maging tagumpay ang operasyon. Sa mga nakalipas na taon, masyadong naging mahirap ang buhay niya. Bakit si Director Zhou ay hangang-hanga sa kanya at pumayag pang maging assistant lang niya? Dr. Qin, kakilala niyo na ba dati si Yenanyin? Magaling ba talaga siya? Dati na siyang nagtrabaho sa ibang ospital. Dati ko siyang guro. Siya mismo ang nag-opera sa sarili niyang ina. Pero matapos siyang mabigo ay nag-resign siya. Balita ko ay nagbukas siya ng maliit na klinika at kailanman ay hindi na muling nag-opera. Elder Nan, si Yenanyin, posible kaya na sila ay iisang tao lang? Imposible. Masyado pang bata si Yenanyin. Paano siya magiging si Elder Nan? Siguradong hindi lang alam ni Director Zhou ang nakaraan ni Yenanyin. Tatawagan ko si Teacher Pei. Magsalita ka. Sir Teacher Pei? Antala ni Yenanyin ang gamutan. Ipinipilit niyang siya mismo ang mag-o-opera kay Lolo Pei. Ibigay mo ang telepono kay Yenanyin. Pumasok na po siya sa loob ng operating room. Bumalik na po kayo agad. Kapag hindi naging maayos ang lagay ng pasyente ni Yenanyin, malilintikan siya. Nanyen, malapit na ako. Hintayin mo ako bago ka gumawa ng desisyon. Ayos ba? Hindi na po aabot. Bawat segundong dumadaan, mas lumalala ang lagay ni Lolo. Nasa tabi ko naman si Director Zhao para maging assistant ko. Huwag kang mag-alala, ibababa ko na ito. Bilisan niyo pa ang pagmamaneho. Nasaan si Yenanyin? Nasaan siya? Pumasok si Nanyen sa loob ng surgery room. Kalokohan. Bakit siya mag-opera? Kapag kumalat na naman ang tungkol sa pasyenteng nawala sa mga kamay niya, gusto mo bang maging katawa-tawa na naman ang pamilyang Ye? Tama siya.
Nung lumabas ang balitang nawala ang nanay ni Nanyen sa mismong operation table ng sarili niyang anak, bumagsak ang mga stocks ng Ye family at halos mabankrupt kami. Ang aming si Lao Ye ang nagtrabaho ng maigi para itayo ang kumpanyang ito. Ngayong maayos na ang lahat makalipas ang ilang taon, heto na naman si Ye Nanyen at nanggugulo, mukhang talagang sinasadya niyang pahirapan kami hanggang dulo. Ikaw. Nang dinala rito si Shuhui, halos wala na itong hininga. Mismong si Nanyin ang nakakita sa pagkawala ng nanay niya, alam niyo bang napakasakit noon para sa kanya? Ikaw na ama niya, sa halip na pag-aanin ang loob niya, ay mas lalo pang sumama sa kabit na iyan para apihin si Nanyin. Itinuturing mo ba talaga siyang anak po? At ako ba, itinuturing niya bang ama? Sinuway niya ako nang sabihan ko siyang huwag magpakasal sa mahirap na lalaking iyon. Kahit na ituloy pa niya ang pagiging lead surgeon, wala akong magagawa. Pero bakit kailangang kamag-anak pa niya ang dapat niyang gamutin? Basta pumasok na si Nanyin sa surgery room. Kung balak niyong manggulo, kailangan niyo muna akong lampasan bago niyo magawa iyon. Nanyin, kumusta na ang kinalabasan? Paumanhin. Tumabi kayong lahat. Nandito na ang tanyag na doktor na si Elder Nan. Elder Nan? Sino si mahusay na manggagamot Nan? Ako po iyon. Elder Nan, bilisan niyo pong pumasok at tignan ang lagay ng lolo ko. Siya pala talaga iyon? Tapos na ang operasyon, kaya kahit pumasok ako, ay wala na ring saysay. Naging matagumpay ba ang operasyon? Pei Yuan, huwag ka nang mag-alala. Nanyin, maraming salamat sa iyo. Nanyen? Tinatawag kanyang Nanyen? Ako nga, matagal na rin tayong hindi nagkita. Guro, Anong tawag mo sa kanya? siya ang aking guro. Matagal ka na niyang hinahanap. Bakit ka nandito? Siya ang aking nakababatang kapatid sa perguruang ito. Si Elder Nan ang guro ni Nanyin? Imposible. Hinding-hindi iyan mangyayari. Ang taong iyan ay tiyak na nagpapanggap lang. Ganon din ang tingin ko. Hamak na guro lang siya. Paano niya makukuha ang serbisyo ni mahusay na manggagamot Nan? Tignan niyo nga muna kung ano ang antas niya. Siguro ay hindi mo alam na matagal nang nagretiro si mahusay na manggagamot Nan. Kahit ang kasalukuyang pinakamalakas na pamilya na pinamumunuan ni Second Master ng pamilyang Augustus ay hindi masiguradong mahahanap siya. Tapos maglalabas ka lang ng kung sino at sasabihin siya si Elder Nan, isa itong malaking katatawanan. Wala kayong karapatan na diktahan ako sa dapat kong gawin. Naku, may masamang nangyari. Maraming nawalang dugo sa pasyente, nawalan siya ng malay. Lolo, Yan, Nanyen. Sinasabi ko na nga ba, kapag pumasok ka sa operating room ay mapapahamak ang pasyente. Naging matigas ang ulo mo? Ngayon, kontento ka na ba sa resulta? Dahil hindi ka nakikinig sa akin, suwail kang anak. Gusto ko nang putulin ang ating ugnayan bilang mag-ama. Ano na ang gagawin natin? Mahal kong asawa? Kapag kumalat ang balitang ito, masisira ang reputasyon ni pamilyang Ye. Siguradong hindi na tayo haharapin pa ni Second Master. Nanyin, ako ang dapat sisihin? Patawad. Ay nako, sino ang nagsabing kapag nawalan ng maraming dugo at nag-shock ay mawawala na ang pasyente? ikaw. Anong ibig mong sabihin? Naging matagumpay ang operasyon. Wala na sa panganib ang pasyente at maaari na siyang ilipat sa ordinaryong kwarto. Hindi ba't sinabing nawalan siya ng maraming dugo at nag-shock? Ang inilabas ay ang maduming dugo. Basta't mapalitan ang dugo ay magiging maayos na ang lahat. Hindi mo man lang alam yon, hindi ko alam kung paano ka naging isang main doctor. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Nanyin, nagawa mo. Lola, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kilala mo pala si Elder Nan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sino ka ba? Close ba tayo? Ikaw. Ngayon, hindi ba't oras na para lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin? Ako, bakit naman ako hihingi ng tawad sa iyo? Ayos lang kung ayaw mong humingi ng tawad. Kung ganoon, wala na akong magagawa kundi tumawag sa 911.
Subukan mo lang. Bakit hindi ko magagawa? Nang himasok ka sa pasyente at tinurukan ng pampalakas ng puso, isa itong seryosong pagkakamaling medikal. Ayon sa patakaran, dapat kang makulong. Dean, pakiusap po, iligtas niyo ako. Ang ospital na ito ay walang lugar para sa mga katulad mong masama. Tinatanggal na kita sa trabaho. Teacher Pei. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Teacher Pei, ang tagal kong inalagaan si Lolo Pei. Kahit wala akong nakuhang parangal, naghirap naman ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, pakiusap. May mukha ka pang ipakita matapos mong sabihing nag-alaga ka? Ginamit mo si Lolo. Sinadya mong lumapit sa akin. At muntik mo pang mapahamak ang lolo ko. Ang hindi kita parusahan ng malala ay isa ng malaking awa sa iyo. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa asawa ko. Hindi ako hihingi ng tawad kay Yenan Yin. Yenan Yin! Dahil sa iyo? Yenan Yin, pagbabayarin kita? Yenan Yin! Natakot ka ba? Kung gusto mong umiyak, iiyak mo lang lahat. Iiyak? Sa bukabularyo nating si Yenan Yin, walang salitang umiyak. Kinabahan ako ng sobra. Halos akalain ko na may hindi magandang nangyari sa operasyon. Huwag ka nang umiyak. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Gusto? Gusto ko? Gusto ko na. Ang tatay ko, pati ang pamilya ng stepmother ko, ay maturuan mo ng leksyon. Ha? Ang manugang, parurusahan ng biyenan? Pwede rin naman. Hayaan mo na lang. Ikaw na palaging, nasa opisina, bilang guro, baka ikaw pa ang dehado sa kanila. Huwag mo akong maliitin, sa totoo lang. Kaya ko, ang 10 sa kanila nang walang problema. Sige na, si Teacher Pei na ang pinakamagaling. Tara, ilalabas natin yung sama ng loob mo. Saan tayo pupunta? Ano ka ba? Sumama ka na lang sa akin. Ang ganda naman. Uy, ang cute naman ng manika na ito. Subukan mo. Yan, Zhao? Gusto ko rin po noong rabbit na doll. Nauna kami rito. Marunong ka ba sumunod sa patakaran? Nakatry ka na bang humawak ng baril? Kahit pa mauna kayong tumira, paniguradong hindi pa rin kayo tatama. Tama? Nanalo kaya si Yan Zhao ng malaking award sa shooting? Kaya kayo, wag nyo nang ipahiya ang sarili nyo. Yan Zhao, halika. Panoorin nyo ito. Nasaan na yung malaking award mo sa shooting? Naninibago lang ako sa una. Huwag na kayong magpakita ng gilas dito. Umalis na lang kayo. Bakit parang proud na proud ka? Kung hindi kami tumama, akala nyo ba makakatama kayo? Kung tumama lahat ng tira ko, baka paghinalaan nila ako. Doktor lang siya. Siguradong hindi pa siya nakakasubok ng ganitong klaseng shooting, di ba? Hay nako,
Pareho lang kayo. Ako na. Congrats po sa inyo, sir. Lahat ay pasok. Heto, pumili lang po kayo ng kahit anong regalo rito. Gusto ko iyong bear. Heto na. Congratulations po talaga. Ikaw, Anong silbi kung iyan lang ang alam mo? Sa pagsunod mo sa dukhang guro na si Yananyin, habang buhay ka na maghihirap. Nananalo ka lang tapos nanlalait pa. Nakakahiya ka talaga. Uy, Yanzhou. Hala, Yanzhou. Naging masaya ka ba? Oo, masaya ako. Saan mo natutunan ang galing mong bumaril? Ang husay mo ah. Tinuruan ako ng lolo ko noong bata pa ako. Eh ikaw? Paano ka naging estudyante ni Elder Nan? Tungkol doon. Mahabang kwento iyan. Master, ang pamilya mo, lagi na lang akong kinukulit at nagtatanong tungkol sa balita sa iyo. Anong sasabihin ko sa kanila? Maghintay ka lang, pupunta na ako riyan. May kailangan lang asikasuhin sa klinika, kaya mauuna na ako. Ihahatid na kita. Huwag na. Ihatid mo muna ito pabalik. Paalam. Hayaan nyo kaming makita si Elder Nan kahit saglit, kahit isang beses lang. Ang taong hinahanap nyo ay ang sarili nyong anak. Imbis na magmakaawa sa akin, sa Yananyin kayo makiusap. Kamag-anak nyo naman siya. Pero hindi siya. Nakikinig sa utos ng pamilya niya. Kung ganoon ay wala na akong magagawa. Pasensya na po. Bakit napakatigas ng ulo niya? Mamaya, amuin mong mabuti ang walang galang na anak na si Yananyin. Dapat mo siyang mapapayag na dalhin tayo para makita si Elder Nan? O kaya naman, tulungan niya tayong gumawa ng magandang impresyon sa harap ni Second Master. Master, Ako na ang bahala rito. Paano nangyari? Nadinala ka ni Pei Yuan ngayong araw? hay naku. Kanina sa may sentrong kampo, may dumating na grupo ng mga tao. Tinakot nila kami gamit ang armas. Sabi nila kung hindi namin ibibigay si Elder Nan, ay magpaparusa sila ng isa bawat minuto. Wala akong nagawa, kaya nagkunwari akong ikaw para iligtas ang lahat at doon ko na nakita si Pei Yuan. Master, ano ba ang trabaho ng asawa mo? Mukhang hindi siya ordinaryong tao. May arma siya at napakahusay niya rito. Tinatago ba siya sa akin? Naintindihan ko na. Aalamin ko ang totoo tungkol dito. May traitor sa organisasyon, bumalik kayo at imbestigahan ang lahat. Opo. Kayong dalawa, mag-usap kayo ng maayos. Yingyin, Ay naku, lumayas ka. nagmamakaawa ako sa iyo. Magsalita ka naman ng maganda kay Second Master. Pangako ko, kapag sinama mo ako para makita siya, hindi na ako pakikita pang muli sa iyo. Wala kang isang salita. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako? Yananyin, kapag hindi ka pumayag, maniwala ka man o sa hindi, sa isang salita ko lang ay itatumba kita. Sige. Sige. Sige lang, subukan mo lang gawin. Sige na. Mali ako, patawad, nagkamali talaga ako. Sinasabi ko sa'yo, kapag inulit mo pa ito, ipapautos ko sa aking guro na i-block kayong lahat. Lumayas ka. Napakasamang babae. Second Master, gumanti na ang panig ni Night Rabbit, kasalukuyan nilang inaatake ang ating head office. Ako ang bahala sa remote control. Kumanda na sa laban. Masusunod po. Lagot na. Pareho Narito silang siya. nandito.
Pumapasok na sa laban si Second Master. Boss, tulong. Ako ang bahala sa remote command. Sumunod lang kayo sa akin. Sir Second Master, nahanap na namin ang kahinaan nila. Simulan na natin ang pagsalakay. Mga kasama, nagsisimula na ang laban. Sa pagkakataong ito, siguradong si Night Rabbit ay parurusahan at tatalunin natin ng lubusan. Ang target natin ngayon ay bigyan ng leksyon si Second Master para malaman nila kung gaano kalakas ang ating hacker organization. Tingnan natin kung paano ka lalaban sa akin. Sir Second Master, tayo ay pinatigil ni Night Rabbit. Pinatayan nila tayo ng kuryente. Iyon lang ba? Simulan na. Naku po, inactivate nila ang S-Class na defense system. Boss, mabibigo ang mga tauhan natin. Narito ang isang mahalagang balita. Ang headquarters ng Jida Omeng ay inatake ng Hacker Alliance. Ang kanilang mga commercial secret ay nakompromiso at nawalan sila ng bilyon-bilyong dolyar. Boss, ang listahan ng ating mga kliyente ay kumalat. Hindi na tumitigil ang mga tawag sa telepono. Hindi na mabilang ang pinsala sa atin sa pagkakataong ito. Parusahan niyo silang lahat. Nanonood ka ba ng video ng operasyon? Second Master, hindi na po namin kaya ang sitwasyon. Sa araw na ito, hindi ako susuko hanggang sa huli. Naglalaro lang ako ng games kasama ang mga kaibigan ko. Galingan mo. Tapusin mo ang kalaban. Galingan mo rin. Nabalitaan ko na ang pinaka-importanting kayamanan ng Night Rabbit ay nasa isang lumang palasyo sa France. Kung gayon, wasakin nyo na yan. Wasakin niyo ang kuta ng Night Rabbit. Sige lang, hindi kita uurungan. Maayos ka lang ba? Inatake ang headquarters ng Jida Omeng ng Hacker Alliance, nalantad ang kanilang mga sikreto sa negosyo, at nalugi sila ng 10 bilyong dolyar. Hindi ko akalain na interesado ka pala sa bagay na yan. Hindi ko rin inaasahan na alam mo ang pagsabog sa Pranses na Kastilyo. Teka, wala pang balita tungkol sa pagsabog, bakit nalaman niya agad ito? Paano niya nalaman ang tungkol sa pagsabog sa Pranses na Kastilyo? May gusto ka ba? Sabihin sa akin? Ikaw muna ang magsalita. Ako Sige. na ang mauuna. Mauuna na ako. Alam mong estudyante ako ni Elder Nan. Magkaibigan si Elder Nan at ang Hacker Alliance. Kaya may alam ako na ilang impormasyon mula sa loob. Ako. Isa akong empleyado ng Jida Omeng. Kaya naman, may alam akong ilang impormasyon sa loob. Tao ka ng Jida Omeng? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Kasi sabi mo ayaw mo kay Second Master at ayaw mo rin sa Jida Omeng. Natatakot ako na kapag sinabi ko, ay baka magalit ka. Mukha ba akong taong mahilig gumawa ng gulo ng walang dahilan? Iba ka sa kanya, at ang Second Master ay ang Second Master. Hindi ako magagalit sa iyo dahil lang sa kanya. Pasensya na, mali ako. Sobrang galit siya kay Second Master. Mukhang hanggat hindi pa nawawala ang galit niya sa akin, hindi ko pa pwedeng sabihin kung sino talaga ako. Napakatotoo niya. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang tunay kong pagkatao? Sa totoo lang, may sasabihin din sana ako sa iyo. Ano iyon? Ako ay... Tawag ba ito mula sa Qiaoyi? Hindi ko na tuloy masabi. Maliligo muna ako para kumalma.
Boss Second Master, ang spy na pinasok natin sa grupo ng mga hacker ay nakakuha ng mahalagang ebidensya tungkol kay Night Rabbit. Ngunit pinaghihinalaan na ang pagkatao niya, kaya bukas po, kailangang may sumundo sa kanya. Sa tingin niyo po, sino ang mainam na ipadala natin? Ako ang pupunta. Boss, nahuli na namin ang traidor sa grupo ng mga hacker. Ano po ang balak niyong gawin sa kanya? Pupunta ako doon bukas. Anong? Ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Bakit mo pinatay ang alarm ko? Ito ay para lang makapagpahinga ka pa ng kaunti. Mayroon akong napakahalagang pasyente na dapat tingnan ngayon. Hindi ako pwedeng magpahinga. Sige. Hihintayin kita matapos ang trabaho ko. At susunduin kita. Tapos sabay tayong pupunta sa ospital para bisitahin si Lolo. Sige. Ang espiyang iyon ngayon ay makikipagkita sa mga tao mula sa Jidaomeng. Malaki ang posibilidad na magpapanggap silang mga waiter. Lahat sila ay nakasuot ng maskara. Alin doon ang target natin? Sandali. Salamat. Kahit ang isang waiter dito ay ang guwapo rin. Nasa 303 ako. Bilisan mo. Malapit na ako. Mag-ingat ka. Hoy, baka hindi mo na siya maantay. Boss. Hush. Hindi ako ang iyong boss. Nanyen, nasaan ka ba ngayon? Nandito ako sa klinika. Sa araw na ito, may pinuntahan ka ba sa labas? Wala naman. Bakit mo na itanong? Wala lang. Susunduin na kita dyan. Nanyen, Nandito ka na pala. namiss mo ba ako? Siyempre naman. Halos oras na. Punta na tayo kay Lolo. Sige. Ang sitwasyon ba? Alam ko na ang lahat. Nanyin, maraming salamat dahil niligtas mo ako. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Ayuan, ituring mong mabuti si Nanyin sa hinaharap. Kapag nalaman kong pinabayaan mo siya, talagang papatawan kita ng parusa. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Ituturing ko po ng mabuti si Nanyin. Masyado na tayong natagalan. Dapat na kayong magdaos ng inyong kasal.
Ang iyong lolo kasi ay gustong masaksihan mismo ang inyong pagpapakasal. Sige po, Lolo. Masusunod po ang lahat ng gusto nyo. Yan, Zhao. Umalis ka. Huwag ka na uminom. Hindi sana ako naniwala sa iyo. Noong isinama ko ang inyong pamilyang Ye sa loob ng banquet hall na iyon, sa huli, pinalayas ako sa labas. Nawala ang mga business partner. At ngayon ay naging katatawanan na sa buong Jingzhou. Kasalanan ito ng Pei Yuan na iyon. Sinong mag-aakala na siya at si Assistant Wang ay magkababata? Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya. Yan, Zhao. Huwag ka nang magalit. Mayroon akong paraan. Para mapahiya si Pei Yuan, para bigyan siya ng leksyon. Ano yon? Hindi ba at ikakasal na sila? Sa mismong araw ng kanilang kasal, lalagyan natin ang kanilang alak ng kung anong bagay. Siguradong masisira ang reputasyon nila. Sige. Ipinapaubaya ko sa iyo ang paggawa niyan. Boss, ikaw na talaga ang nakita ko na pinakamagandang bride. Ilan bang bride ang nakita mo? Wala akong pakialam, basta ikaw ang pinakamaganda. Hindi ba nawala ka sa sarili dahil sa ganda mo? Qiaoyi, may ipapaimbestiga ako sa iyo. Ano po iyon? Alamin mo ang tunay na pagkatao ni Pei Yuan. Nagawa ko na po iyan. Si Pei Yuan ay isa lamang simpleng guro sa universidad. Wala namang problema sa pagkatao niya. Nanyan, may pinaghihinalaan ba kayo? Ang pagkakakilanlan ko sa labas, hindi ba isa lang din akong simpleng doktor? Bakit ikaw? Sa tingin mo ba ay nagkataon lang na palagi siyang lumilitaw sa mga lugar na hindi niya dapat daluhan? Maraming mga pagkakataon sa mundo na sadyang ginagawa. Iyon po ang itinuro niyo sa akin. Naintindihan ko po. Tara na. Lolo, tubig na lang po ang ipalit nyo sa alak. Sige. Ngayong araw na ito ay ang inyong handaan sa kasal, kaya susundin ni Lolo si Nanyen. Heto. Sa hinaharap, dapat ay maging mabuti kayo sa isa't isa, at kapag may naramdaman kayong hindi maganda, ay kailangang sabihin. Kay Lolo ha? Lolo? Hindi ko hahayaan na si Nanyin ay makaranas ng kahit anong hirap. Alam mo ba, Nanyen, ay medyo may kasungitan. Kaya kung maging pasaway man siya, ay sabihin mo lang sa akin at ako na ang magpapangaral sa kanya. Lola, dati po ay sinabi nyo na mabait at kagalang-galang ako. Talaga namang batang ito. Heto na. Naipadala na ba? Naipadala na? Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating mangyayari iyon. Titiyakin kong sila Pei Yuan ay masisira ang dangal at pangalan. Peke ang mga ito. Ang lahat ng ito ay peke po. Burahin niyo ang lahat ng litrato at alamin kung sino ang gumawa nito. Ang lahat ng ito ay ginawa lang gamit ang teknolohiya. Bigyan nyo ako ng computer. Ang ganitong klase ng teknolohiya. Ito ang mga orihinal at hindi pa nababagong mga litrato. Ngayon, sumama po kayo sa akin. Ayon sa satellite positioning, nandito lang sila sa taas ng hotel na ito. Anong ginagawa nyo? Anong karapatan mong saktan ako? Ikaw ang nag-edit ng mga litrato, di ba? Akala mo ba hindi ko malalaman? Huwag mo akong pagbintangan. May ebidensya ka ba? Ano? Young Master Shen, paano niyo ba kinalaban si Master Night Rabbit?
Ipinost niya ang lahat ng mga record ng mga ginawa mong masama, kasama si Ye Jianjian sa internet, halat na ito sa buong mundo. Ikaw si Night Rabbit? Ang boss ng sikat sa buong mundong organisasyon na hacker organization? Imposible! Baka nagkakamali lang kayo. Hindi ba't isa lamang siyang simpleng doktor ng Chinese medicine? Paano siyang naging si Night Rabbit? Nagawa mo talaga akong saktan. Siya lang ang may gawa ng lahat ng ito. Wala akong kinalaman dito. Shen Yanzhou, napakasama mo. Tama na. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon, pero hindi nyo ito pinahalagahan. Simula sa araw na ito, ipapaalam ko sa inyo na sa pagpili nyong galitin ako, mayroon kayong malaking kailangang bayaran. Kapag nalaman mong ginalit mo ako, alam mo ba kung ano ang magiging kapalit nito? Pamilyang Shen ay dahil sa iyo, mawawala ng tuluyan sa Jingzhou. Ang mga litrato mo habang may kalandian na kung sino-sinong lalaki ay napost ko na rin sa internet. Humanda ka na sa pagkasira ng pangalan mo. Hindi ko inaasahan na ang kasal natin ay matatapos sa ganitong kadramang paraan. Ganyan talaga. Kagaya ng buhay nating dalawa. Ikaw, bakit hindi ka nagsasalita? Wala akong gustong sabihin. Ikaw, bakit hindi ka rin nagsasalita? Inaalala ko lang kung paano tayo unang nagkakilala. Ang bawat alaala nating dalawa. Pasensya na. Kailangan ko muna ng oras para makapag-isip. Ye Nanyin. Mahal kita. Kahit sino ka pa man. Noong ika-10 ng Oktubre at ika-11 na araw, sa hotel ng Jingzhou, ang lalaking iyon na may suot na maskara. Siya ba iyon? Sabi ko na nga ba, siya iyon. Imbestigahan niyo ang araw ng ika-11 ng Oktubre, Ye Nanyin, sa mga record sa paligid ng klinika. Second Master po, noong umaga ng Ye Nanyin na iyon, ay hindi siya pumunta sa klinika, hapon na po siya dumating. Naiintindihan ko. Nandyan ka na pala. Naghanda ako ng pagkain. Kain na tayo. Bakit naisipan mong paglutuan ako ngayon? Gusto lang kitang paglutuan. Hindi mo pa kasi nasusubukan ang luto ko. Bakit? Takot ka bang may lason ito? Hindi. Nagulat lang ako. Tulungan na kita. Natatandaan mo pa ba ang unang pagkikita natin? Siyempre naman. Noon ay maghahanda na sana akong maligo. Nang bigla ka na lang pumasok, talagang nagulat ako noon. Sabi mo pa nga sa akin noon na parang nakilala mo na ako dati. Hindi ko akalain na pagkatapos niyon ay magkakasama pa tayo sa isang blind date.
Hindi ka ba natatakot na lasunin kita? Tingnan mo, natatakot ka na. Sa gitna ng napakaraming tao, ang makatagpo ka sa isang blind date ay nagpapatunay na may tadhana tayo. Sa bar ang pangalawa nating pagkikita. Sabi mo ay may klase ka. Sabi ko naman ay kailangan kong mag-overtime. Pero sa huli ay pareho tayong nagpakita sa bar. Nanyin, marami ka nang nainom. Uminom ka muna ng tubig. Kukuha ako ng basahan. Totoo ba yan? Kay husay talagang Jida Omeng Second Master. Sa loob ng maraming taon ay hindi mo ako tinigilan at lagi mong sinisira ang mga plano ko. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa akin? Hindi ba't nakaganti ka naman ha? Ang mga nawala sa Jidaomeng ay hindi rin biro. Sino ba ang naunang nagsimula nito? Ako. Pero alam mo naman ang dahilan? Ginawa ko yon para iligtas ang lolo ko. Huwag mo akong bigyan ng mga ganyang rason. Sa pagitan ng Jida Omeng at Hacker Organization, ang maraming taon ng hidwaan, tatapusin na natin ang lahat ngayon. Hindi naman ito tumagal ng maraming taon. 2 taon lang ito, okay? Tumahimik ka. Nung araw na iyon, yung lalaking nakamaskara, ikaw yon, di ba? Kinuha mo ang mga kasamahan namin sa organisasyon. Sinubukan mo akong palabasin at baka gusto mo rin akong parusahan? Gusto ko lang namang balaan si Night Rabbit noon, na huwag nang makialam sa hindi niya dapat pakialaman. Paano ko malalaman na si Night Rabbit at si Elder Nan ay iisa lang palang tao? Nanyin, 2 beses mo akong niloko. Akala mo ba ay wala ka ring nagawa sa akin na panloloko? Noong nasa party tayo, paulit-ulit mong sinabi na hindi mo ako lolokohin. Pati yung tungkol sa childhood friend ng assistant mo, napakasinungaling mong lalaki ka. Parehas lang tayong 2. Estudyante ni Elder Nan. Gusto talaga kitang tapusin na. Sige lang. Kung mawawala ako, ay mawawalan ka na rin ng asawa. Sabihin mo nga sa akin, ano kayang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nilang si Night Rabbit at si pangalawang master ay mag-asawa na? Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Bagsak ang ekonomiya nito. Ang sinumang makakaalam sa totoo nating pagkatao ay tiyak na mawawala sa sarili, kaya kailangan nating manatiling tahimik tungkol dito. Sa pag-iisip ko ngayon, ang dami palang mali. Pero bakit nung mga panahong iyon ay talagang naniwala tayo? Na ordinaryong tao lang ang bawat isa? Siguro ay dahil siguro ay masyadong magaling umarte. Sino ang mag-aakala na si Night Rabbit at Elder Nan ay isang 20 taong gulang na bata pang babae? Kailan mo pa nagsimulang paghinalaan ako? Nung transaksyon ng mga espiya. Natatandaan mo ba na may napulot ako na hikaw mo? Oo, natatandaan ko. Dahil pala talaga roon. Ikaw? Ako rin. Ano pa ba ang mga bagay na itinatago mo sa akin? Sabihin mo na ang lahat ng minsanan. Dati, dahil sa isang misyon, ay nakunwari kaming magkasintahan ng isang babae at tumira ng magkasama ng ilang panahon. Ano ang apelido ng babaeng iyon? Anong pangalan niya? Saan siya nakatira? Ano ang numero ng telepono niya ngayon? Kumalam ka. Wala kaming ginawang masama, walang nangyari sa amin. Isa lang siyang ordinaryong tao at ang anak niya ay nasa elementarya na ngayon.
Panahon na para magsalita ka, di ba? Kinasal na ako dati. Ano? Nasaan ang lalaking iyon? Pupunta ako ngayon din para tapusin siya. Peke lang iyon, hindi totoo ang lahat. Senior brother ko ang lalaking iyon. Ginawa lang namin iyon para sa misyon. Kaya mo palang magpakasal sa ibang tao para lang sa misyon? At may pa-senior brother at junior sister pa kayo? May gusto ba siya sa iyo? Gusto mo rin ba siya? Hindi. Sabay kaming lumaki. Itinuturing namin ang isa't isa bilang pamilya. Sabay lumaki? Bata pa lang ay magkasama na pala kayo? Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Hindi naman siya kasing gwapo mo. Hindi kasing galing mo. At mas wala siyang pera kaysa sa iyo. Paano naman mangyayaring mas gusto ko siya kaysa sa iyo? Talaga? Siyempre, totoo iyon. Kung hindi ka naniniwala, papatunayan ko sa iyo.